Tesalonica, Kabanatang 1, mga talatang 11 hanggang 12. Ito yung believers' prayer for brethren. Si Paul ang nananalangin dito sa mga kapatiran. Babasahin ko sa Tagalog. Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo na kayo ariin ng ating Diyos na karapat-dapat sa pagkatawag sa inyo at tuparin ang bawat hangarin sa kabutihan at gawa ng pananampalataya na may kapangyarihan upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Dalawang bagay yung makikita natin doon sa verse 11 na ang Diyos ay gumawa. Na ang Diyos ay gumawa para sa Tesalonica, yung mananampalataya doon. Ito'y panalangin ni Apostol Pablo, ni Silvanus at ni Timoteo. At ikalawa ay yung upang ang pangalan ng Panginoon ay maluwalhati. Una, yung kung titingnan natin doon sa bakit siya umabot dito sa ganito sa pagpapasalamat dito sa verse 11, no? Yung pagbati niya ay doon sa pagpapakilala sa verse 1a at tapos yung verse 1b at 2 yung kanilang pagbati. Pagdating sa 3 and hanggang 10 makikita natin yung encouragement ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. At mapapansin natin din dito, no, yung kanyang pagpapasalamat. Ano yung pagpapasalamat ni Apostol Pablo doon sa mga kapatid doon sa Tesalonica? Yung kanilang pananampalataya, ito yung encouragement ni Apostol Pablo sa kanila sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha at yung pag-ibig nila, di ba, sumasagana. At hindi lang yun, ipinagmamalaki rin sila ni Apostol Pablo sa bawat iglesyang kanyang pinupuntahan dahil yung kanilang pagtitiis at pananampalataya. Laging makikita natin yung pagtitiis at pananampalataya ay laging nakasama dahil sila ay pinag-uusig at meron sila mga kapighatiang tinitiis. Sabi ni Apostol Pablo, at hindi lamang iyon, di ba? Ito raw ay sinasabi niya, ito'y malinaw na katibayan yung paggabay, pag-iingat ng Panginoon sa kanila, di ba? Dahil sila binibigyan ng kalakasan, dahil sa ibinigay na pananampalataya. Sabi niya, ito'y ay matuwid na paghatol ng Diyos upang ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nagdurusa kayo. Ibig sabihin, yung pagdurusa nila ay dahil doon sa Ebanghelyo. Ano? Pagdating sa, ito yung 4 and 5, ito yung proseso yung testing of faith nila sinasabi ni Apostol Pablo. Pagdating naman doon sa verse 6 and 7, bilang kasama pa rin sa encouragement ni Apostol Pablo, ito yung pagbibigay niya ng hustisya. Yung nanggugulo, nag-persecute sa kanila, ay magkakaroon ng kabayaran. Yung sa mga nagpapahirap sa kanila. At pagdating sa verse 7, kasama ron, na yung rest ay ibibigay sa kanila. Sila ay bibigyan ng kapahingahan kasama ng mga anghel ng Panginoon. At pagdating sa verse 9, ito yung judgment doon sa mga nagmamalupit sa kanila. Sila ay ibibigay ng Diyos na nagliliyab na apoy, na sila ay paparusahan. Yung mga hindi lamang sila, pagkos sinabi ni Apostol Pablo rito, yung hindi kumikilala at hindi sumusunod. Kasi magkaiba yung hindi kumikilala at hindi sumusunod. Bagamat yung hindi kasi kumikilala, tahasang hindi nila kinikilala yung Diyos. While yung iba ay hindi sumusunod, bagamat meron sila sinasabi sa bibig, ay nandoon naman yung hindi nila pagsunod sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At ano pa, sa verse 9, makikita na sila ay palalayas, sila ay darating doon sa pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. Sila yung
papalayasin. Samantalang yung mga mananampalataya ay hindi palalayasin. Sila ay kakalingain ng Panginoon. At pagdating sa verse 10, ito yung sinabi niya na ito yung sa pagdating ng Panginoon, na ang lahat ng iyon ay dahil sa pagdating ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. At ito'y kamamanghaan ng lahat ng sumasampalataya. Sapagkat yung patutuon ni Apostol Pablo ay sinampalatayanan ng mga taga-Thessalonica. Yan, dito na tayo sa ating mga aaralin ngayon. Yung panalangin ni Apostol Pablo ay nandirito. Dahil din dito lagi namin idinadalangin kayo. Yung ordan, dinadalangin namin kayo. Ano yung idinadalangin ni Apostol Pablo? Unang-una, na kayo'y ariin ng ating Diyos na karapat-dapat sa pagkatawag sa inyo. Alam naman natin na ang lahat ng karapatan ay nasa Diyos para tayo ay ariin, ganap, ariin na yung mga ginagawa natin ay maging approve sa Kanya. Yung word dito, yung count, pwede rin sabihin yung make you worthy, na gawin kayong karapat-dapat ng Diyos sa pagtatawag sa inyo. Yung pagkatawag dito, yung count you worthy, ito yung parang yung talaga deserve ka, befitting, yung equal value doon sa pagkatawag sa iyo. Yung to account or to treat worthy, to deem entitled or fit sa pagkatawag sa kanila. Di ba? Yung calling naman, ito yung imbitasyon ng Panginoon, ito yung divine call, ito yung holy calling, yung banal na pagkatawag ng Panginoon. At yung pagkatawag dito, ano ba yung pagkatawag sa atin dito? Pagkatawag papuntang langit, ayon sa sinabi ni Apostol Pablo doon sa Philippians 3:14, na kung saan siya ay tinawag sa patungong paitaas, patungong kalangitan, maging isang mamamayan ng langit. Ito rin kung paanong tinawag si Apostol Pablo, ay gayon din ang bawat isa, na doon tayo maging karapat-dapat, na tayo tinawag sa magitan ng gospel. At may pagpapaliwanag din si Apostol Pablo dito sa chapter 2 verse 13, na kung saan ay babasahin. Ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa magitan ng pagpapabanal ng Espiritu sa pananampalataya at katotohanan. Dito tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Yun yung nasa isipan ni Apostol Pablo, na kanyang sinasabi sa mga taga-Thessalonica. At hindi lamang iyon, tayo ay tinawag binanal, dahil ito yung pagkatawag din doon sa mga taga-Korinto. Ang iglesia ay tinawag, bawat isa ay tinawag para sila'y binanal ng Panginoon. At hindi lamang sila binanal, kundi tinawag para magpakabanal. At ayon nga doon sa ikalawang Pedro, di ba? Ito'y pinapakita ko lang sa inyo na hindi lamang si Apostol Pablo ang nagsabi noon na ano ba yung pagkatawag sa atin, yung ng Panginoong Diyos. Yung sa 2 Peter 1, 3, and 4, seeing that His divine power has granted to us all things which relate to life and godliness through the full knowledge of Him who has called us by His own glory and virtue, through which He has granted to us precious, exceedingly great promises. Through this, you might be, eto na yun, sinasabi ko, partakers of the divine nature,
na tinawag tayo doon sa kadiliman para sa kaliwanagan. Tayo tinawag para magningning. Tayo tinawag para ipakita ang mga divine nature ng Panginoon. Hindi lamang iyon, makikita rin natin doon sa Hebreo 3:1 na kung saan ay sinasabi doon, Hebreo 3:1, ipinapakita ko lang sa inyo na therefore, holy brothers, yung mga sinasabi rito sa Hebreo, therefore, holy brothers, partakers of heavenly calling. Yung mga tinawag niya, yung mga sumampalataya. At hindi lamang iyon, pagdating doon sa verse 14 ng Hebreo 3, ano yun? Tayo naging partner ni Jesucristo. Saan? Sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Saan? Kung saan ay tinawag tayo para tayo man ay ibahagi ang kanyang salita sa iba. Ito yung mga pagkatawag sa atin. Yung mga banal na pagkatawag sa atin. At hindi lamang yun, makikita natin napakaraming sitas na kung saan ay ipinapakita ng Biblia na tayo ay kabahagi, binigyan ng bahagi. Maging ang banal na espiritu ay ipinakikita rin dito na kung saan ay sa chapter 6 verse 4 na kung saan ay pinakikita na ito yung mga tinawag ng Panginoon ay maging partakers of the Holy Spirit. Kung why partakers of the Holy Spirit? Doon sa John 1:12 and 13, papalasak na iyon sa atin, ay alam naman natin kung ano ang ibig sabihin nun, di ba? Tayo ipinanganak na muli, hindi sa laman o saan, kundi sa kalooban ng Diyos. At kung ating pangpupuntahan doon sa Efeso 1:13 at 14 na kung saan tayo ay ipinakikita na kung tayo ay yung pagkatawag sa atin ay sadyang mabisa. Kung paano iyon ay ganito. In whom, matapos talakayin sa naunang verse ng Efeso 1, dito sa 13, in whom you also having heard the word of the truth, the gospel of your salvation, in him also believing you were sealed. Ibig sabihin, silyado na ang bawat sumasampalataya. Yung totoo with the Holy Spirit of promise, who is the pledge of our inheritance unto the redemption of the acquired possession to the praise of His glory. Sa katuparan ng kaligtasan natin na kung saan ay kukunin na ang bawat isa sa atin sa pagdating muli ng Panginoon, ay ito yung katuparan na kung saan ay may tatak ka na, may selyo ka na ng Panginoon, at ito ay garantiya. Ano yung garantiya? Yung banal na espiritu na nananahan sa atin. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Yung pagkatawag sa atin ay heavenly calling. Citizens of heaven. Pangalawa, ito'y ayon sa kanyang doon sa ipinapanalangin ni Apostol Pablo na gawin ng Diyos na sila ay maging karapat-dapat, kayo'y ariin, karapat-dapat sa pagkatawag sa inyo. Tuparin ang bawat hangarin sa kabutihan. Ano yung tuparin ng bawat hangarin sa katuwiran? Na sila ay, ito yung good pleasure, ibig sabihin, yung purpose ng Diyos. Ano ba? To be holy. To be holy dahil ang tumawag sa atin ay banal. Tumawag sa atin ay banal. Yung sa 1:15 and 16 ng unang Pedro, ganito ang sinasabi.
But according to the Holy One who called you, you yourself be holy in all your manner of life. Sa New King James Version, in all conduct, in verse 15. Tapos, sino yung tumawag? Ano ba yung tumawag sa atin? Pagdating doon sa verse 16, you shall be holy because yung reason, I am holy. Hindi tayo ang gumagawa nito, kundi ang Diyos. Kaya nga sabi ro sa simula, that God may count you worthy. That God may count you worthy. Yun yung panalangin ni Apostol ako, just nakita ko yung mukha ko. Ni Apostol Pedro, no? Kung mapapansin natin doon sa kung saan sa Beatitudes ay sa Matthew 5 verse 3 to 16, ano ba yung mga bagay na tinatalakay dito ng Panginoong Hesukristo? Yung Beatitude, yung blessed, blessed, blessed. Ito yung kingdom believers identity. Yung pagdating dito sa verse 1, verse 3 to 11, ito yung identity ng mga believers, no? At pagdating doon sa 13 hanggang 16 na, ay ito yung pagbibigay niya ng encouragement, yung aplikasyon. I-apply nyo na. Sinabi niya, you shall be, hindi niya sinabing, you shall be salt and you shall be light. No, hindi ganoon ang sinabi niya. Ang sabi niya ay, you are salt. Pinapalagay na dahil doon sa mga identity ito na isang tinawag para sa karayaan ng langit. Sila ay mag-focus ng kingdom character. Yung mga nandoon sa verse 3 to 11. At pinagdiin ng Panginoon dito na, ikaw ay asin. Ano ba ang gawain ng asin? Ikaw ay nagbibigay ng lasa. Ikaw ay nagpe-preserve sa masamang layunin ng mundong ito, masamang gawin ng mundong ito. At ano pa? Ikaw ay ilaw. Ikaw ay ilaw hindi dahil sa makintabi to, ilaw ay dahil sa ikaw ay naliwanagan ng Diyos dahil kay Kristo, dahil siya mismo ay ilaw, ikaw man ay nagkakaroon ng liwanag. Naliliwanagan sila kung ibinabahagi mo ang salita ng Panginoon sa bawat isa. Hindi naman kailangan ikaw ay mag-preach din, kundi pagbabahagi na nakikita sa bawat buhay natin. At ano pa? Nandoon din yung banal na espiritu binigyan ang bawat Kristiyano ng yung kaloob. Yung sa Galatians 5:22 and 23. Ito ay mga qualities, ito ay mga gift na ibinigay ng Panginoon. Na bunga ng banal bunga ng banal na espiritu. Bunga ng banal na espiritu na kung saan ay ninais niya para yung katuparan kung paanong sinelyuhan, isang garantiya na ang banal na espiritu ang siyang gumikilos nito para sa atin. Tandaan natin, ang mga bagay na ito ay yung mga verbs na ibinibigay diyan na pinakita ni Apostol Pablo ay passive, whereby passive na ibinigay lang sa iyo, at active din na kung saan ikaw ay gagawa. Ikaw ay gagawa mismo ng mga bagay na iyon para hindi yung kapitbahay mo, kundi ikaw mismo ang gagawa dahil ikaw ang tinawag. At ano ba yung ipinapalangin ni Apostol kasama doon na gagawin ng Diyos para sa kanila? Goodness and the work of faith and power. Nawala yata ako. Ayan. And the name of your and the goodness and the good work of faith with power. Ano ba 'yun? Good work of faith with power. Ano ba 'yun?
ito yung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos ng may na kung saan ang kapangyarihan nito ay yung banal na espiritu. Hindi mo ito, nagawa ko ang lahat ng bagay nito. Yung pagsunod mo sa instruction ng Diyos, sa commandments ng Diyos, hindi pa rin ito sa iyo. Kundi ito ay sa Panginoon pa rin. Ay, nawala yata ako. Ayun. Yung pagsunod mo sa commandment ng Diyos, yung pagbabahagi mo ng gospel, yung mabubuting gawa, yung work of mercy. Ito yun eh. Lahat yun ay hindi lamang ito gawa mo, kundi ito'y ipinahintulot ng Diyos na magawa niya sa iyo at ikaw mismo ang gumagawa nito dahil yung banal na espiritu ay ginagabayan ka. Yung banal na espiritu ay nandiyan na, kasama mo, na siyang gumagabay, nagtuturo, at lahat ng bagay na mabubuti ay ipinagkakaloob niya. Yun ang mga bagay. Minsan nga lamang ay talagang hindi natin nagagampanan ang mga iyon. Pero salamat sa Panginoon dahil nandoon yung ating Diyos na mabuti, mabiyaya, na kung saan ay nandoon yung kanyang pag-unawa bilang anak. Ikalawa, yung verse 12, yung verse 12 dito ay nandirito. Para ano? Ang lahat ng bagay na sinabi ko noong nauna ay ito yung lumalabas. Yung verse 13, ano yun? Na lagi namin na sila ay ariing ganap ng Diyos, tuparin yung pagkatawag sa inyo, tuparin ang bawat hangarin ng kabutihan, yung gawa ng pananampalataya na may kapangyarihan. Lahat ng ito ay ipinapanalangin ni Apostol Pablo at ang lahat ng iyon ay kung mangyari iyon ay ang Diyos pa rin ang may gawa at ginamit ka. Isang pagpapasalamat na sa atin yon. Ikalawa, yung upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yan. Kung lahat ng mga bagay na iyon ay mangyayari bilang tayo mga Kristiyano, ay nandoon tayo lumalakad, yung kabanalan nakikita sa atin, hindi lang sa bibig, pagkus nakikita sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay ayon sa sinabi ni Apostol Pedro, holy in all manner or holy in all conduct, ay maluluwalhati ang Panginoon. Siya'y maluluwalhati at ito ay sigurado dahil ang Diyos ang gumagawa nito sa atin. At tandaan natin, hindi tayo pa rin ang gumawa noon. Bagamat tayo ang inatasan, nandoon pa rin yung banal na espiritu na siyang gumagabay sa atin. At ito'y ayon sa kanyang biyaya. Biyaya ng Diyos at biyaya ng Panginoong Hesukristo. At sa katapos-tapos, ito yung pinaka-conclusion ni Apostol Pablo doon eh. Diyan eh. Ano yun? And you in Him, tayo rin ay maluwalhati. Dahil kasama tayo gumagawa ng Panginoon. Kung matatandaan nyo, sinabi ko kanina, partakers of divine nature, partners of Christ. Tayo nagiging partner ng Panginoong Hesukristo kung naluluwalhati ang pangalan niya, naluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan natin. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Diba? Ito ay biyaya. Yung word na, yung panghuling, yung 12b, according to the grace of God and the Lord Jesus Christ. Ito'y biyaya
na siyang lagi nating dapat na ipagpasalamat. Bagamat marami tayong nagagawang bagay-bagay na accomplish, ang lahat ng ito ay hindi pa rin sa atin. Yun ang maitatak sa atin. Ito ay dapat nagbibigay lagi ng luwalhati sa ating Panginoong Hesukristo. At ang papuri ay sa Kanya lamang. Yun lamang po, purihin. Ang tanong, nawa ay, hindi na tanong, nawa ay ganoon ang bawat isa sa atin, ako man bilang nag-aral nito, o ang bawat isa sa atin, nawa ay tugunin ng Diyos na tayo ay maging marapat, karapat-dapat sa pagkatawag sa atin. At nang sa gayon, mapapurihan ang pangalan ni Hesukristo at mapapurihan ang Diyos. Salamat po. Yun lang, Pastor. Salamat po. Nauubos na ang busis.